Para maganda ang gising ng aking mag-iina, ipagluluto ko sila ng isa sa favorite nilang ulam, mga sahit-sahing laman loob ng baka, dahil tungkulin ko bilang ama ang kalusugan nila. Maganda ang pasok sa eskwela, masigla. Lalagyan ko lang ito ng twist sa karaniwang kong ginagawa. Papakuluan ko muna sa Coke dahil sa seafoods na niluluto ko, masarap papakin kahit mahalbusan lang sa Sprite o kaya Coke ang gamitin. Hapon na kaya sa loob na ako nagsalang, mahalbusan lang ng kaunti, matanggal ang dulas, madaling hawakan. Saka hinango, itinabi ko lang ang pinagpakuluan dahil gagamitin ko ulit itong pampalambot sa laman at sa kubo ko na itinuloy ang paggagayat. Para hindi mainit, pinasamahan ko lang ito ng isang pampainit. Bilisan mo ang bulong naman ni Mrs. Huwag kang magpatagal-tagal dyan, baka masobrahan. Kahit anong sarap niyan, hindi ko ulamin kapag ako ang nabwisit. Makalimutan mo mamayang gabing mga labit. Sunod ako nagisa na sibuyas, bawang, luya hanggang sa mag-golden brown at inilagay ang mga hiniwa ko laman loob. Binudbuhan ng paminta, beef cubes na pampalasa sa kapatis. Patutuyuan ko lang ito ng katas hanggang sa masangkot siya. Pagkatuyo dito ko na binalikan, saka inilagay yung katas na murang bituka na pangpapait. Sinala para hindi sumama maliliit na hibla saka pinasingaw. At dito ko na inilagay ang pinagpakuluan. Sinala ko din ito para malinis ang sabaw. Patutuyuan ko ulit ito sa ikalawang pagkakataon para siguradong lumambot ang laman. Kinabukasan maganda ang gising dahil napagbigyan. Kaya madilim pa ng aking balikan. Nilagyan ng suka at nagdagdag ng sabaw. Templado na yan, kaya pagkainit binudburan ko na lang ng talbos ng sampalok. Dahil ganito kami kapag nagpapaitan. Subukan mo din para malasahan. Saka ko lang inayos ang aming lamesa para makapag-agahan na habang mainit pa. Binudburan ko lang ito ng spring onion at pinigaan ng kalamansi upang mas lumabas ang lasa. At si Ate Kanayo ng unang subo dahil request niya yan at gutom na daw siya. Siyempre, naipagdasal ko na yan, baka may masabi ka. Sunod, si Nanay Kanayo naman na mapungay pa ang mata. Sa sabaw ng pinapaitan na may pinaghalo-halo lasa ng pait, asim, alat at kaunting tamis ng Coke, pasado naman sa aking mag-iina. At first time ko nga itong ginawa. Si Baby Kanayon naman wala pa sa mood dahil ayaw pang bumangon, may sumpong pa. Pahirapan kapag bibihisan na. Pero nang makakain, siya na daw ang bahala sa sarili niya at halos malinis ang inalagay ko sa plato, humirit pa. Nagmadali na din akong kumain dahil sa araw ng pasukan ganito ang setup namin. Ako ang bahala sa almusal at pagliligpit ng lamesa. Si Mrs. sa mga bata at pagkatapos namin kumain, saka ko sila ihahatid sa eskwela.